Kristo. Kaya daw ang gagawin nila para makilala mo daw yung totoong Jesus ay alisin mo yung mga miracles niya, mga supernatural kagaya ng pagpapakain niya ng libo-libo, kasi yun daw dinagdag na lang. Paglakad sa ibabaw ng tubig. Dinagdag na lang daw yan. Ano? Kaya meron na noong mga early 18th century sa German scholarship, no? Isa dyan sa mga kilala dyan si Rudolf Bultmann. Meron silang tinatawag na demythologization of the New Testament. Ibig sabihin, para daw makuha mo yung gist at yung identity kung sino si Jesus, ay alisin mo yung mga myths, mga supernaturals, mga miracles sa Bible, at makikita mo kung sino talaga yung Jesus. At yung iba naman, walang pakialam. Sabi nila, I don't care kung totoo bang may Jesus o wala, kung siya ba'y namatay, wala tayong pakialam. Sabi nila, at ang importante, naniniwala tayo na mayroong Jesus. Ayan. So, sa gabing ito, ay amin pong tutulungan kayo na bumalik tayo sa pagtitiwala sa Biblia, no? Sapagkat ang tangi lamang na Bible ang atin pong mapagkakatiwalaan, sapagkat ito salita ng Diyos na ipaglingkodan natin. Totoo yun. At meron pa, Brother Ronald, no? Ang iba naniniwala na si Kristo ay tunay na propeta. Pero hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya nga sabi ng iba, He is just a good teacher. He is just a plain holy man. Totoong may Jesus, sabi nila, pero isa lang siyang ordinaryong tao, isa lang siyang propeta, no? Nakagaya din natin, at isa lang siyang good teacher, mabuting halimbawa na nagtuturo ng kabutihan. Yan. So ngayon, sa gabing ito, ay gagamitin natin ang scriptures. Napatunay na natin ng mga nakaraan na yung New Testament na kung saan doon iniulat ang kasaysayan ng ating Panginoong Kristo. Ito ay walang pagdududa na ito, bukod sa ito ay maituturing nating inspired Word of God or inspired document, ito po ay kukonsider din nating historical book, historical reference. Kasi po, ang New Testament ay naglalaman ng maraming mga bagay na nagpapatunay na siya ay bahagi at naganap sa unang siglo. At yung mga lugar na binabanggit noon, yung mga places, yung mga gamit at yung mga opisyal ng gobyerno noon sa Rome ay napatunay naman in recent archaeological research na talagang totoong mayroong mga kagaya noon na talagang may lugar na sinasabi at mayroong mga tao na binabanggit. So, ganitong gawin natin ngayon. May magtatalo kasi, si Jesus ay isa lamang tao, hindi siya Diyos. Ang totoo po niyan, mga kapatid at mga kaibigan, kung atin pong kukunin ang summary ng Bible, si Jesus po ay ipinapakilala bilang Diyos na nagkatawan tao. Yan ay sasabihin na natin yung summary, baback up pa natin ang talata sa Bible. Na si Jesus po ay hindi ho siya ordinaryong tao. Siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Okay, para po maging fair at maging educational itong pong gagawin natin pag-aaral, pag-usapan natin yung kanyang humanity. Kung ang pag-uusapan po ay humanity ni Jesus Christ, totoo po na talagang ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Hindi ho siya isang ilusyon. Meron po kasing paniwala during the first century, yung tinatawag na docetism, na ang paniwala nila, yung daw Jesus na nakikita ng mga apostol at mga alagad, ay para lang siyang totoong tao, pero pag hinawakan mo, ay hindi siya nahawakan. Parang vision lang. Para siyang vision lang o isang pangitain. Apparition, walang physical substance, yun ang sabi nila. Siya ay purely spirit, pero pag nakita mo siya, illusion of material form. Hindi po naman po totoo yan. Kasi po, kung babasahin natin sa Bible, for example, ay alam natin, sabi dun sa Biblia na siya ay pinaglihi ni Maria. Hindi mo ba? Sabi sa Lucas 1:34-35, sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyong Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So yung pag pinagdili, ibig sabihin, totoong tao, hindi espiritu yung kanya. Galing sa tiyan Hindi espiritu yung kanyang bata Oo, lumaki rin ang tiyan ni Maria for 9 months. Dumaan si Jesus sa ganung period. At ang totoo niyan, sabi rito sa Lucas 2:6 at 7, ay hinintay pa talaga nila yung tinatawag nating 9-month full term para maipaglihi at mabuo ang isang bata sa tiyan at sinapupunan ng ina bago ipanganak. Sabi rito sa 6 at 7 ng Lucas, samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang
panganganak. Kita mo? Dumating ang panahon ng panganganak. Kasi hindi naman si Jesucristo bigla na lang bumaba sa langit na hugis tao na. Oo. At malaki na kagad. No? Lalo kung sasabing hindi tao yun. Oo. Kung walang nanay. Ayun nga eh. Yun nga po. So, talagang siya ay pisikal, no? At dumating din yung time na nung siya ay lumalaki, ay siya din po ay nakaka-experience ng karanasan ng isang normal na bata na lumalakas din at lumalaki. Kaya sabi doon sa Lucas 2:40, at lumaki ang bata. So, ibig sabihin, lumalaki. At lumakas at napuno ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Nagpo-progress din yung kanyang karunungan. Kaya nga, napuno, lumalakas siya. Normal. Kaya sabi sa 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa tao. So talagang meron siyang physical aspect at talagang siya ay kaya nga nagkakaedad din siya. Kaya nga 'di ba sabi dun ng mga Hudyo sa kanya nung sinabi ni Jesus na nakita na ako ni Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Alam may edad siya. Alam na mayroong edad siya. Tama. So, walang problema sa kanyang, yung development. Maliwanag na nasaksihan ng madla. Pagdating naman sa mga affections, alam natin na si Jesus, ayon sa Biblia, siya ay nagutom. Sabi sa Matthew 4:2, di ba? Na siya ay nagutom, siya ay nauhaw nung nandun siya sa krus, di ba? Siya ay nauhaw at humihingi siya ng tubig. Nauuhaw ako, sabi pa niya. Napagod din si Kristo, sabi sa Marcos 4:38. At nalulungkot din siya, Brother Robert. Umiyak nga siya, no? At dumating yung time na nagtataka rin siya. Nang gilala, sabi sa Marcos 6:6, doon nakita niya yung mga taong hindi sumasampalataya. Sabi, nang gilala siya sa kanilang hindi pananampalataya. Siya'y lumibot at nagtuturo sa mga nayon sa paligid. Kumbaga, talaga may emotion din siya. Normal. May damdamin. Tao talaga. Kagaya natin, no? Ang totoo niya, nagagalit din siya eh. Di ba? Kaya nga, di ba, nung nakita niya sa templo, tinaob niya yung mga mesa, no? Pero hindi tao, tinaob niya yung mga mesa. Tapos, umiiyak din siya, nalulungkot siya. At ang totoo niyan, tinukso nga rin din siya eh. Naka-experience din siya ng tukso eh. Di po ba, nung siya ay subuki na tuksohin ng dyablo? Sa wilderness. Doon sa wilderness, no? At pagkatapos, ang maganda nito, dahil sa kanyang, sabi nga ng Hebreo 4:15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya paano masasabi ng talata ng Biblia na siya'y marunong makiramay sa ating kahinaan kung hindi niya ma-experience yung pagiging tao? Tama. At ang totoo niya, nung namatay yung kaibigan niyang si Lazarus, sabi sa Juan 8:35 na pinakamaikling verse sa Bible, umiyak din si Jesus. And lastly, bilang tao, siya actually nung sanggol siya, tinuli siya, di ba? At nung kamatayan niya, alam natin na namatay si Kristo sa krus, no? At yun ay tiniyak ng maraming nakakita nung kanyang mga sundalo na nagpako sa kanya sa krus. Mismo si Pilato ay naniwalang siya ay namatay. Kaya nga nilibing siya, no? At ginamit yung libingan na pag-aari ni Arimatea. At saka tama yung Brother Ronald, no? Kaya nga nung yung isang tumulos nung tinalsikan ng dugo, naniwala siya, totoo ngang anak ito ng Diyos. Tao nga siya. Kasi yung issue pala noon, gaya ng binanggit mo na, hindi tao yan. Kaya kung hindi tao si Kristo, hindi mapapako. At may dugo nga. Napapako, may dugo, tao. May dugo siya. So, wala akong question. Ano? Tinuturo ng Bible na si Jesucristo po ay 100% taong kagaya natin. Kaya lang, ang pinagkaiba ng ating Panginoon, siyempre, hindi siya nagkasala. Yun ang maganda nun eh. Alam mo naman po natin na sinuturi din sa Biblia na yung kanyang hindi pagkakasala ay sinubok din ito pero nagtapat siya. At yung pagtatapat niya ito ngayon yung pinibigay niya sa atin. Basta tayo lumapit sa kanya at sumampalataya. Kine-credit niya sa atin. Kaya rin natin maging tapat. Nagiging matuwid tayo dahil sa ginawang ito ni Kristo. Napakaganda. Kaya ngayon, napag-usapan natin yung kanyang pagiging tao. Ikamusta naman yung pagiging Diyos? Dito ngayon nagkakaroon ng problema. Ayaw nung iba eh. Kasi, tama na yung tao lang. Tama na yung tao lang. Bakit pagagawin Diyos? Yun ang problema. Kumbaga, pagka, Brother Robert, mayroon sa yung nagbayad, binigyan ka ng piso o 5 piso na coin. Pagtingin mo sa likod, wala. Yung isang bahagi lang ang meron. Hindi mo tatanggapin yon kasi peke yon. Kulang eh. Sa ganun din paraan, ang kalagayan ni Kristo po, siya ay isang persona.
Alam natin, Jesus Christ is one person with two natures. Yan Tama eh. yan. May identity siya. Jesus Christ is one person with two natures. Yun. At yung nature niya, napag-usapan na natin yung isa, siya ay tao. Fully human. Pero paano naman yung pagka-Diyos? Dito maraming nagtatanong at maraming, this is questionable. Oo. Pag tao lang maintindihan namin, pag Diyos mahirap na. yun eh. Ngayon, ito po, may mababasa ba tayo talaga sa Bible na claim ni Jesus Christ na siya ay Diyos din? Okay? Unang-una, pagka binasa natin ng Juan 10:30, Yun. ang sabi ron, di ba, Brother Robert? Oo. Ako at ang Ama Ay iisa. ay iisa. Pero sabi ng iba, iisa lang yan sa layunin eh. Iisa lang sa plano. Parang tayo. Isang bahagi rin yun. Totoo rin yun. Pwede rin yun. Pero sinentro lang nila, kinulong lang nila doon. Yun ang problema. Oo. Kasi, pagka binasa mo pala ang konteksto nitong Juan 10:30, pag itataas natin ang pagbasa sa verse 27, hindi lang sa layunin eh. Pati sa power. Ayun. Pati sa kapangyarihan. Paano natin nalaman? Sabi rito ni Kristo, itaas natin sa 27. Sige. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sa 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Tanong, may tao bang kaya magbigay ng buhay na walang hanggan? Nako, mahirap yun, Brother Ronald. Diba? Pag sinabi ko, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Alam kong binobola mo lang ako noon. Totoo yun. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang buhay yung sarili mo. Totoo yun. Pero pagka ang Panginoon sabi niya, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Hindi tao yun. Hindi lang basta tao to. At kailan may ito, hindi mapapahamak. At sila'y hindi aagawin sa aking kamay. So, meron siyang lakas. Meron siya. May kapangyarihan. Hindi siya aagawin sa aking Bukod kamay. sa nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan, alam natin, Diyos lang ang kayang magbigay nun. Totoo yun. Hindi rin maagaw sa kamay niya. Ito ngayon, sa 29. At ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw nito sa kamay ng aking Ama. So, iba yung kamay niya, iba yung kamay ng anak, iba yung kamay ng Ama. So, may kanya-kanyang Pero ang makikita natin dito, power. kung walang makakaagaw sa anak, walang makakaagaw sa Ama. Pantay o hindi? Pantay. Kapangyarihan no? Pantay. Magkapareho. Kaya naman, pwede niyang sabihin sa 30, Yun. ako at ang Ama ay isa. Isa, parehong-pareho eh. Tama yun sa pag-aalaga sa tupa. Tama yun. Sabi nga, di ba? Pero yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi kaya ng tao yon. Hindi kaya. At ganun din yung tinatawag na kapantay niya at kapareho niya yung Ama na walang makakaagaw sa Totoo kamay. yun, tama yun. Pareho sila. Totoo yun. At saka kita mo dito sa Juan 5, 28-29, nandiyan ba, maaari ba nating basahin, di ba? Sabi nga doon ay maririnig niya ang kanyang tinig ni Kristo raw eh. At ang May mga authority, no? nasa libingan ay mga bubuhay. Kung ikaw pangkaraniwang tao lang, narinig yung boses mo. Kaya nga, Brother Robert, nung Juan 10:30 nung marinig ito ng kausap niya, anong reaksyon nila? Nagalit eh. Nagalit. Etong sabi sa 33, sumagot sa kanya ang mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Sapagkat ikaw na isang tao, nag-aangkin na Diyos. Ayun. So, ibig sabihin, naintindihan ng mga Hudyo na siya'y nag-aangkin na Diyos. Mismo Kaya sa lang, kanya. minasama nila. Hindi lang nila tinatanggap. Minasama nila. Yun. Kasi ang nakikita nila tao, pero pag nagsasalita parang Diyos. Yun na nga. Oo, Yun na di nga. ba? Kita mo, nagpapatawad. Oo. Pinapatawad ko kayo Oo, kaya sa inyong kasalanan. babatuhin siya. Hindi naman sila kinorek ni Kristo. Teka, hindi ganun. Hindi. Yung Ama lang. Yung Ama ang Diyos, hindi Oo. ako. Pero hindi niya kinorek, So, ibig sabihin ay talagang naintindihan ng mga Hudyo na siya ay nagkiklaim na Diyos. Hindi nilang nila matanggap kasi nga siya ay tao. Tama. Oo. Ngayon, isa pa, yung nasa Juan 8:58, Brother Robert, Tama yan. ang sabi rito sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Ako nga. Biruin mo yan. Ang pinag-uusapan kasi nila rito tinatanong siya ng mga Pariseo. Sabi kasi ni Kristo sa 56, nagagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. At nakita niya ito at nagalak. Nagkita sila. Biruin mo, nagkita sila. Sabi ng mga Hudyo, sabi sa 57, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham. Sinagot siya. Sinabi ka nga. Kung sa pananaw ng tao, tama nga naman yung mga Hudyo. Sa pananaw ng tao. No? Oo. Pero sa pananaw ng Diyos ang sagot ni Kristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Di pa lumalabas si Abraham, nandun na siya. Nag-i-exist na ako. Oo.
Oo. Kaya lalo siyang binabato. Oo. Hindi niya basta sinabi lang na bago pa si Abraham, nandun na ako. Hindi gano'n. Oo. Okay, bago pa si Abraham, nauna ako. Hindi gano'n eh. Hindi. Kundi ako nga. Special tong term na ito na ako nga, Brother Robert. Totoo yun. Yung mga Hudyo na nakikinig sa kanya, very common at familiar sa kanila tong title na ako nga. Ako nga, oo. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung title na ginamit ni Yahweh sa Old Testament. Tama. Nung nagpakilala siya kay Moses, tinanong kasi ni Moses, ano ang sasabihin ko sa mga Israelita? Pag tinanong nila, anong pangalan mo? Oo. Sabi ng 3.14, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. Ayun. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Kaya lalong nagalit dahil naunawaan nila na yung ako nga, nila. the self-existing one. Oo, ibig sabihin, self-existing, no? Oo. Ibig sabihin, siya ay umiiral, nabubuhay magpakailanman. Oo, mag-isa. Walang pasimula. Ayun. Ako'y nabubuhay. Kaya lalong... So tama nga naman nung sabihin ni Kristo ito, bago pa si Abraham, ako na'y palaging umiiral. Yun. Yun Tama. ang point Kasi sa John 1:1 bago pa ang lahat, kasama na siya ng ama eh. Yun. Wala pa si Abraham eh. Correct. Tapos yung kasama ron ng ama na salita na yun ay Diyos at nagkatawang tao. Yes. Kaya't ang sabi sa 59, ito uli reaksyon ng mga Hudyo. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Bakit kaya sa babatuhin? Of course, naintindihan nila. At saka nagulat. Blasphemy yan sabi nila eh. Oo. Blasphemy yun. Biruin mo, title ng Diyos gagamitin mo. At saka kung hindi ka nananampalataya sa kabuuan ng Biblia, baka ako pwede kong sabihin, hindi sa pagmamalaki, baka isa rin ako sa babato eh, kasi magugulat ako eh. Meron bang taong Diyos? Di magugulat ka muna. Oo nga Ngayon naman. ako nakakitang taong Diyos, di ba? Parang gano'n, magugulat. Pero kung nagbabasa, sumasampalataya na ang Biblia ay salita ng Diyos at ito ay kasaysayan sa sangkatauhang ipinahayag, hindi ka magtataka. Totoo yan. Kaya nga doon nasubok ang pananampalataya ng mga Hudyo. Yun. Nasubok yung pananampalataya nila. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, no? Si C.S. Lewis, isa siyang great thinker noong early 19th century. Napakagaling nito, Brother Robert. Dati siyang atheist. At pagkatapos nung siya'y nakakilala sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon. Defender na siya. Sumulat siya ng libro. Ito ang kanyang sinabi tungkol sa ating Panginoong Kristo, na isa sa mga bagay kung bakit siya nakumbinsi na si Kristo ay Diyos. Sabi niya, I am trying here to prevent anyone from saying the really foolish thing that people often say about Him. I am ready, kasi daw sinasabi ng mga tao, I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher. But I don't accept His claim to be God. Yan yun di ba? Mahirap yun. Sabi rito, that is the one thing we must not say, sabi ni C.S. Lewis. Huwag mo sasabihin na si Kristo yung moral teacher lang at di mo tinatanggap na siya ay Diyos. Tama. Huwag mo sabihin yan, sabi ni C.S. Lewis. Bakit? A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. Tama. 'Di ba? Ang tao daw, kung ordinaryong tao lang siya, hindi siya magsasalita ng kagaya ng sinabi ni Kristo. Ako nga, ako at ang Ama ay iisa. Isipin mo, Brother Robert, si Abraham o kaya si Moses, si Jeremias, Ezekiel na propeta, sabihin nila sa kanilang aklat, ako at ang Ama ay iisa. Anong isipin mo? Loko-loko. 'Di ba? Si Moses, kahit si Moses, nalingkod na ng Diyos. O kaya si Apostol Pablo, ako at ang Ama ay iisa. Iba ang dating, 'di ba? Hindi normal. O kaya sabi ni C.S. Lewis, wag mo sasabihin siya isang ordinaryong tao dahil tao nga siya, pero hindi siya ordinaryong taong gaya na iniisip mo dahil walang tao na kagaya niya na magsasalita ng mga bagay na sinabi ni Kristo. He would either be, sabi niya, he would either be a lunatic o baliw on a level with a man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was the Son of God or else a madman or something worse. Tama. You can shut him for fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call his name Lord and God. But let us not come up with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that opinion open to us. He did not intend to. Napaka-simple nung kanyang argumento rito, hindi po ba? Kaya, diyan natin makikita na si Jesus hindi, kaya nga, kung atin pong titignan yung mga observers, no? Yung mga tao sa paligid ni Jesus, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pangangaral, sa mga miracles niya, at yung mga claim niya, actually, marami siyang claim pa. He claims to be a good shepherd. Di ba sa Old Testament, the good shepherd is Yahweh. The Lord is my shepherd sa Psalms 23. At marami din siyang claim na sabing gano'n na
I will not give, sabi ng Panginoon sa Isaiah 42:8, I will not give my glory to other. Tapos sabi ni Jesus Christ sa 17:5, you give the glory back to me. The same glory which I had with you. May sarili siya. Meron din siyang glory, no? Kung paano may sarili siyang buhay, may sarili siyang kaluwalhatian. Kaya kung tatanungin naman natin yung mga observers, no? Yung mga observers nung panahon niya, sa kanilang mga testimony, sa kanilang mga sinulat, sa kanila bang pananaw, si Jesus ay isang ordinaryong tao? Hindi. Sabi nga sa John 1:1, no? Si Juan, na apostle, isa sa mga pinakamalapit na alagad at apostol ni Kristo, na isulat niya itong prologue sa John 1:1. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Ayun. At ang salita ay Diyos. Napakahirap, alam mo ba, Brother Robert, napakahirap sa mga Hudyo, kagaya ni Juan, istriktong Hudyo, na maniwala pa na bukod sa Diyos na si Yahweh ay mayroong nagpapakilala ng Diyos. Totoo yan. Pero sa isang Hudyo, hindi niya maiwasan, hindi siya nagdalawang isip. Na kasi nakikita niya na itong Jesus ay nagkiklaim ng titulo, kapangyarihan, at nagpapatawad ng kasalanan. Napatunayan nila nakita nila. Kita mo yung unang milagro niya, tubig, ginawang alak. Isa pa yun. Yung patay, nagpapabangon ng patay. Kaya mo magpabangon ng patay. Bagyo, pinapahinto. May authority. At siya nga ay sinamba Tama. Kaya nga sabi sa Matthew 14:33, sinamba siya ng mga alagad na nasa bangka. At di niya rin inawat. Hindi niya inawat. Gaya ng binanggit mo. Huwag niyo ko sambahin. Si Pedro nga, nung sinamba siya ni Cornelio, sabi niya, huwag mong gawin yan, tao lang ako. Yung anghel nga, sinamba ni Juan, pinatayo. Pinatayo din, di ba? Si Pablo at si Bernabe, sinamba sila dun sa lugar sa Greece. At sabi nila, huwag niyong gagawin yan. Pero ito, hindi niya inawat Tama. At ang totoo niyan, bilang patotoo na talagang si Kristo ay Diyos, ayon sa pagkaunawa ng mga early disciples, nung mamamatay na itong si Esteban, no? Si Esteban, isa sa mga martyr, no? Sa first century church. Nung pinagbabato siya. Talagang pinagbabato siya. Sabi sa Acts 7:58, no? Basahin natin dito sa Good News Bible. Ang nakalagay po rito sa Good News Bible ay ganito. With a loud cry, the council members, sabi sa verse 57, covered their ears with their hands. Then they all rushed at him at once. They threw him out of the city and stoned him. Talagang pinagbabato siya. And sabi nito, they threw him, and the witnesses left their cloaks in the care of a young man named Saul. And they kept stoning Stephen as he called out to the Lord, Lord Jesus, receive my Spirit. Napakaliwanag, ano? Sabi nga sa NIV, sa 759, nung siya habang binabato si Esteban, while they were stoning him, Stephen prayed, nanalangin, Lord Jesus, receive my spirit. Lord, Diyos yun Lord Jesus, receive my spirit. Hanggang ngayon, wala akong makakitang explanation ng mga nagsasabing si Kristo hindi Diyos. Kung siya'y tao lang, bakit nanalangin si Esteban sa kanya? At inihabilin yung kanyang, gaya ng ginawa ni Kristo nung siya mamatay, hinabilin niya yung kanyang espiritu sa Ama rin. Tsaka kung hindi totoong Diyos si Jesus dito at tinawagan siya ni Esteban, nagkamali si Esteban. Mamamatay siyang nagkasala, hindi siya maliligtas. At tsaka, walang namamatay na hindi nagsasabi ng totoo. Kaya nga, di ba, nung si Jesus ay mamamatay, ganun din ang sigaw niya sa Ama niya. Panginoon, tinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. So, naunawaan ni Esteban na naglalagak siya ng kanyang buhay sa Diyos. Oo, kaya nga, pagka ikaw ay nanalangin at tao lang yung pinanalanginan mo, doon ka magkakasala. Totoo yun. So, si Esteban, naniniwala siya, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kasi nanalangin siya, Lord Jesus, receive my spirit. Even si Thomas, di ba? He acknowledged the resurrected Lord, my Lord and my God, di ba sabi niya? Expression of genuine faith. Yes. Hindi yung nagulat lang. Sabi nagulat, hindi kasi alam ng Panginoon Sabi niya, Tomas, yung unang setup unang pagtitipon wala si Kristo. Sabi niya, malibang maisuot ko yung daliri ko sa butas ng pinagpakuan, maniniwala ako. Alam ng Panginoon, after 8 days, Tomas, hindi pa nagsasalita si Tomas. Tomas, halika, Panginoon ko at Diyos ko. Pagka hindi nagulat to, no? Kasi pagka nagugulat, wala kang pinapatungkulan. Halimbawa, nagulat mo ako at sinabi ko, kabayo. Ganun lang. Hindi ko ibig sabihin na kabayo ka. Pero pag sinabi kong kabayo ka, hindi nagulat yun. Alam mo. Meron kang pinapatungkulan Minemorize mo, pinagandaan mo sabihin. Tsaka may pinatungkulan ka, kabayo ka. Pero kung kabayo, yung tao nakaharap mo, hindi mo sinasabing kabayo. Pero dito, pagka binasa mo yung John 20:28, Thomas said to him. To him. To him Buti sana, Thomas said,
My Lord, my God. Kung walang to him na pronoun, Naka-address eh. nagulat. Tama. Kung naka-address, Correct. someone said to him, Malinaw sa nagsalita. my Lord and my God. Ay, sabi nung iba, Dapat my Lord, ganun lang. And sabi nung iba, kaya pag sinabi mong, hindi, tinatanggap ko lang si Kristo na Panginoon, hindi ko siya tinatanggap na Diyos. Si Tomas, Panginoon at Diyos ang tawag sa kanya. Correct. Hindi naman siya kinorek ni Kristo. Ang sabi pa nga ni Kristo sa 29, Brother Robert, sabi din sa 29, pag binaba nyo, sinabi sa kanya ni Kristo, sapagkat nakita mo at sumampalataya ka. Yung palang pagsabi ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko, pananampalataya pala yun. Expression of faith pala yun. Tama. Hindi sinabi ni Kristo, mapalad ang hindi nakakita, gayon ay sumasampalataya. Hindi niya sinabi na, mali ka Tomas. Mali yung pananampalataya mo. Tanggalin mo yung kalahati. Panginoon lang ako, hindi ako Diyos. So ibig niya sabihin, tama na sampalatayanan niyo ako. Yun ang dinidiin niya ron. Bilang Diyos at Panginoon. At saka kaya sinabi sa John 3:16, sino mang sumampalataya sa Kanya? Sa anak, ano yung sasampalatayanan? Na Diyos anak. Yes, tama. Kaya maraming expression sa New Testament na nagpapakilalang siya Diyos. Halimbawa, sa Tito 2:13, si Apostol Pablo, sabi ni Pablo, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalahatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diretsahan. Ito pa siya, Paul referred to him as the one who is over all, the eternally blessed God. Sabi sa Romans 9:5, di ba? Roman 9:5. Biro yung diretsahan siyang tinawag na Diyos, no? Ang totoo niyan, yung pagiging Mesaya niya, katumbas din yun ng pagtanggap sa kanya bilang Diyos. Kasi sa Isaiah 9:6, prophecy sa kanya na sapagkat sa atin pinanganak isang bata, sa atin binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangamang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yun. Sino pinanganak? Ama, anak. Anak ang yung anak daw ay makapangyarihang Diyos. So yung Mesaya pala, hindi pala tao itong ordinaryo. Ang totoong Mesaya, siya ay merong Totoo. At saka binanggit din siyang Emmanuel. Means God with us. Si Kristo uli yun. Mateo 1:23. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya ito'y ito'y kapahayagan ng banal na kasulatan, Brother Robert. Hindi natin inimbento ito. Hindi ito inimbento ng tao na si Kristo ay Diyos at tao. Kundi kung atin lamang kung magiging objective lamang po tayo at wag natin pairalin yung ating sariling paniniwala. Pag binasa mo pala ang Biblia, itong mga data, mga information na ito, pagsamahin mo, ikapwa mo makikita na tinuturo pala sa Biblia na si Jesus ay isang persona na may dalawang kalikasan. Tama yan. Siya ay tao 100%. May naalala pa Diyos 100%. May naalala pa ako, Brother Ronald, yung binanggit mo sa, kung di ako nagkakamali, sa Roma 1, yung likas niya, dual nature. Ikaw nagbumanggit nun minsan eh. Siya ay inari na laman sa angka ni David. At inari rin Diyos sa Espiritu. So yun yung dual nature yun niya. Yung binasa mo, 9:5. 9:5. Na ayon sa laman, siya ay tao, pero siya ay Diyos na malulhati. Tinawag na Diyos na malulhati. At saka ito pa, no? Kung babasahin natin yung Hebreo 1:8, tinawag siya ng Diyos Ama na Diyos, ang iyong trono o Diyos. At sambahin siya sa verse 6 ng mga anghel. Meron bang taong sinasamba ng anghel? Yun na nga eh. Pinapasamba yung mga anghel eh. Ibig sabihin, ito yung talagang pagiging Diyos niya. Kaya hindi siya basta anghel. Hindi lang siya. Sabi kasi na ibang anghel lang daw siya. Kaya ito, Brother Robert, liwanagin natin. Alam nyo ba sa mga kaibigan namin nakikinig, sa buong kasaysayan ng Christianity, meron pong mga sumulpot na mga false idea at false teachings about kay Jesus Christ. Merong tatlong inadequate view sa pananaw kay Kristo na umiral pa nung early church history na babanggitin ko rito, Brother Robert. At kung meron man sa inyo na nagtatanong bakit napakaraming iba't ibang pananaw sa kalikasan ni Kristo ngayon, alam po ninyo, recycle na lang po yung ngayon. Ang totoo niyan, yung mga paniniwala ngayon na iba-iba tungkol kay Kristo na hindi biblical, dati na. Laos na. For example, yung tinatawag na Apollinarianism. Ano ba itong Apollinarianism? Ito po ay turo ni Apollinaris na siya'y naging bishop noon sa Laodicea noong AD 361. Alam mo kung anong turo ni Apollinaris na bishop ng Laodicea? Ang sabi niya, si Kristo ay merong isang persona. Tama, isa siyang persona. Pero siya ay merong katawang tao, pero yung kanyang isip at espiritu, Diyos. Mahirap yun. Kaya sabi niya, kaya ang tinawag itong Apollinarism kasi yun daw, isang personang si Kristo, yung katawan niya, totoong tao. Pero yung mind, tsaka yung spirit niya, ay Diyos. Kaya sabi niya, ito yung tinuturo at
At hindi nga yan ang... Parang robot. Parang ganon. Tapos may battery. Kaya siguro, yun ang kanyang attempt para explain siguro na bakit si Kristo hindi nagkasala, hindi natukso. Kasi sa kanya, yung spirit, yung isip, yun ang Diyos, pero yung katawan tao. Hindi ho tinanggap po yan ng early church, no? Tama yan. Kasi po hindi lamang po ang katawan ni Kristo ang tunay, no? Yung pagiging spirit din niya at yung isip niya ay human nature din po. Bakit po? Kasi hindi ho ba sa kaligtasan natin kailangan na tubusin ni Kristo ang ating buong pagkatao, hindi lang physical na katawan, kundi pati isip natin tutubusin ni Kristo. Lahat. Oo, it was not just our human body na kailangan ng salvation, kung kailangan din na i-represent ni Kristo sa kanyang pantubos yung ating mind at yung ating spirit. Kaya nga di ba pag binasa natin sa Hebreo 2:17, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Oo. Taon-tao talaga. Pati isip niya, taon-tao. Tama. Kagaya ng lahat ng bagay. Kaya itong si Apollinaris... Dependent din siya. Dependent sa Ama. Oo. Kaya ito ay diniklara na heretic noong sa Council of Alexandria noong AD 362 at sa Council of Constantinople noong AD 381. Kaya itong Apollinarianism, hindi ho ito tinanggap. Kaya ito ay nawala sa Christian Church. Tama. At saka kapatid na Ronald, kung titingnan natin sa Bible mismo, sa Colosas 2:9, ang pagkabanggit doon, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Sa katawan, hindi sa espiritu. Oo. Diba? Liwanag yan, sa 2:9. Okay, yan ang number 2 na maling pananaw tungkol sa kalikasan ni Kristo, yung tinatawag natin na Nestorianism. Ayun. Ano yung Nestorianism? Ito pong Nestorianism ay Nestorius, ito yung pangalan ni Nestorius noong early 2nd century din. Na ang sabi niya naman, si Kristo hindi isang persona. Kundi si Jesus daw ay dalawang persona, isa ay human person at divine person. So pinaghiwalay niya yung divine at human at may kanya-kanyang will. Dalawa ang will ni Kristo, kaya dalawang persona. Kaya sabi niya, itong divine nature at human nature pwedeng mag-usap. Nag-uusap. Pero delikado at hindi nga tinanggap din ito ng early church. Kasi pagka binasa natin sa Bible, isa lang talagang persona ni Kristo. Pagka nagsasalita si Kristo, laging ang ginagamit niyang pronoun singular, first person singular, I. Gumamit man siya ng we, hindi yung isang Kristo na Diyos, kundi yung Amang kausap niya. Tama. Sabi sa Juan 14:23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, singular, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama niya. Ayun. Kung meron man siyang kasama na kaakin, yung Ama yun, hindi yung kapwa rin niya na si Kristo, na sarili niya. Kaya, yan yung tinatawag na Nestorianism. Yung Arianism naman, yung Arianism, actually, ito naman yung pananaw na si Kristo ay Diyos, pero maliit na Diyos, nilikha lang kasi siya. Siya ay Diyos na maliit, letter D. Maliit. Nilikha lang siya at meron siyang pasimula. Ito ay pinaglaban noon sa Council of Nicaea, no? Ang Council of Nicaea, hindi siya, yung mga konsidyong binabanggit natin, Brother Robert, hindi po ito tinatatag para imbentohin yung doktrina tungkol kay Kristo. Kaya po bumabangon ang mga konsidyong ito. Kasi po, may mga heretic teachings na bumabangon. So, kailangan ng council, yung council ng mga konsidyong ito at pag magtipon-tipon ng mga bishops at sa mga early fathers noon para magdesisyonan kung ano yung talagang teachings na tinatanggap noon ng church. Officially. Tama yan. Para maliwanagan. Oo. Ngayon, yung mga Arianism, muling bumabalik sa panahon natin. No? May mga nagtuturo ngayon na si Kristo ay mighty God lang. Hindi siya almighty. Mas mababa sa Diyos. Sinabi ng God at hindi Diyos-Diyosan, Diyos yun. Oo. Kaya, hindi bagong turo ito. Recycle ito ni Arius. Yung last pala, pang-apat, monophysitism o Eutychianism. Ano ito? Ito ay turo ni Eutyches noong AD 378 hanggang 454. Na ang turo niya, leader siya ng Constantinople, ang turo naman niya, sabi niya, he held rather that the human nature of Christ was taken up and absorbed into divine nature. So, parang ganito, Brother Robert. Yung human nature, tsaka yung divine nature ni Kristo, nagmix. Kaya nabuo yung Kristo, siya yung naging resulta. Kumbaga sa ganito, pagka ikaw ay naglagay ng tinta sa isang baso ng tubig, nahalo mo yung tinta, hindi na siya pure na tinta, hindi na siya pure na tubig.
yung tubig na may tinta, yun yung panibagong element, panibagong substance na naman yun. Na nabuo. Na nabuo. Kaya si Kristo ganun daw. Kaya ito rin ay hindi tinanggap ng mga Kasi church. wala kang mababasa sa Biblia ang ganun. Oo. Kaya naman noong 451 AD, Brother Robert, nung Chalcedonian definition, winakasan ng church itong nagkaroon ng church council at kinonvent ito sa Constantinople na ngayon ay modern day ay Istanbul noong November 1, AD 451. Ang resulta ng statement officially para bantayan ang church laban sa mga false teachings na ito, Apollinarianism, Nestorianism, Eutychianism, Arianism, na naging pampagulo tungkol sa identity ni Kristo. Kaya diniklara doon at officially sinabi na ito ang talagang turo na si Kristo ay isang persona pero siya ay meron dalawang nature. Diyos at tao. Yan ang malinaw doon. At yan naman itinuturo din sa atin ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo, no? Dito sa Filipos 2:6 hanggang 8 kasi baka sabihin nila inimbento lang din ito, no? Sabi ni sa Filipos 2:6 hanggang 8 na siya bagamat nasa anyo ng Diyos. Yung anyo ng Diyos. Nature niya yun. Nature na ito bago siya magkatawang tao, no? Siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, nung siya pala ay bago magkatawang tao, siya ay Diyos, form of God. At pero hindi daw niya nanatiling pinanghawakan yung pagiging kapantay ng Diyos. So, dati pa siyang pantay. Kapantay na pala. Ngayon, sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ito na yung nagkatawang tao. At panibasa'y natagpuan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Hindi pala niya ginamit yung pagka-Diyos niya. Talagang tao lang ang gagamitin ko. Kumbaga, siya'y Diyos. Ito yung prueba natin na si Kristo ay Diyos na kapantay, nagkatawan tao. Correct. Pero hindi nawala yung pagka-Diyos kasi sabi nung iba, sabi nga sa Colossus 2:9 nananatili sa katawan ang kapuspusan. Ano ibig sabihin daw dito nung hinubaran? Kasi hinubaran na parang damit. Hindi ho hinuhubad na parang damit. Pag sinampay mo, baka agawin. Yan ang problema sa ilan sa mga nagtuturo ng Biblia. Nililiteral. Alam po ninyo yung salitang keno sa Greek na emptied himself. Yung pagka ang isang taong mayaman, halimbawa, binigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa tao, sa mga mahihirap, at nag-stay siya bilang pulubi, para na niyang in-empty yung sarili niya. In-empty niya yung sarili niya. Pero tao pa rin siya. Correct, sinadya niya lang. Sinadya niya, no? He ay mayaman, namigay, kanyang pinamigay niya yung kayamanan niya, at naging mahirap, he emptied himself. No? Yun ang kahulugan nun. In the same way, si Kristo, in the sense na siya ay nagkatawang tao, hindi na alis yung pagka-Diyos niya. Tama yung kapatid. Yung nature niyang pagka-Diyos, nanatili. Pero, hindi niya lang ginamit. Nanatili yung pagiging Diyos niya, dinagdagan lang niya ng kalikasang tao. Kaya nga, Diyos at tao. Kasi ang sabi nung ilan, nung nagkatawang tao siya, nawala yung pagka-Diyos. Hindi ho totoo. Nabanggit mo na nga yung Colossus 2:9 na naninirahan ang pagka-Diyos. Ang kahulugan po ng emptying himself, pagka binasa natin ng NIV, ito po, Brother Robert, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing by taking the very nature of a servant. By taking the very nature of servant. Yung pala ibig sabihin nun, na he emptied himself sa pamamagitan ng pagkuha ng kalikasan ng tao. Kasi kumpara mo naman ang likas ng tao sa likas ng Diyos, walang-wala yung tao. At saka kung Diyos siya, hindi nga may papako. Hindi nga. Kaya kailangan tao para tumagas yung dugo. Matubos tayo, Brother Ronald, di ba? Exactly. Yun napakalinaw. Napakalinaw nito, no? Na talagang nagpapatunay sa atin na si Kristo ay tao at Diyos. Kasi ang topic natin kung sino si Kristo. At saka ito pa, bigyan natin diin, no? Para lalo pang maging malinaw sa bawat sa atin. Sabi doon sa Filipos 2, Gis, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Luluhudan mo ba yung tao lang? Mula raw sa langit, nandun nakatira, luluhod kay Kristo. Bawal sa Diyos yun. Luluhuran si Kristo. Bawal sa pati Diyos. Pati sa ilalim ng lupa, luluhod din, pati si Satan magsisisi. Oo. Luluhuran.
Si Satanas mismo luluhod sa kanya. Luluhod. Oo. Mula sa langit, mga anghel, luluhod. Dito sa lupa, tayong tao, luluhod. Sampal kay Satanas yun. Pero sa tingin ko, kung tao lang si Kristo, hindi luluhuran ni Satanas yan. Correct. At saka sabi nga lahat ng tuhod, pag may tuhod ka, luluhod ka. Bakit ka luluhod? Kasi Diyos si Kristo. Ngayon, kung kayo po ay may katanungan sa ating pinag-uusapan, pwede ho kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono. No? Ang ating pong telephone number ay 631-2647 at 631-2646. Ulitin ko po, ang linya ng ating mga telepono ay 631-2646 at 631-2647. Kung gusto niyo naman po na mag-text, ang number ko ay 0923-424-7330. 0923-424-7330. Okay, Brother Robert? At yung isang numero naman, 0998-179-8755. 0998-179-8755. Mag-text na po kayo at tumawag na po kayo dahil meron pa po tayong 15 minuto. Oo, merong nagtanong sa akin kanina habang pinopost ko yung ating magiging topic ngayon, Brother Robert. Sige, Brother Ronald. Ito ay sa Facebook, galing ito kay Frets Alcalde. Okay. Ang tanong kasi niya, kasi pinost ko ang topic natin, sino si Jesucristo. Ang tanong niya sa atin, ang pangalang Jesus ba ay galing sa Israel o sa Greece? O sa Greece. Ibig sabihin, nakuha ko naman yung question niya, no? Kasi parang lumalabas na hindi nga naman ito ang original na pangalang ginamit ni Jesus nung siya'y nabubuhay noon. Dahil sila yung mga Hebreo, di ba? At ang salita nila, common language nila is Aramaic. So, paanong Jesus, it is an English term, English word. Kaya ang tanong niya, yan ba ay Israel o Greece? Well, ang masasabi ko, unang-una, ang sinabi kong pangalan ay Jesus. English yan. Pero siguro ang gusto niya sabihin, yan ba ang original na pangalan ni Kristo? Original. Anong ang original na, kung ang pag-uusapan ay original na pangalan, ay Yeshua. Yeshua po. Yeshua. No? Yeshua means Jehovah o Yahweh is salvation. Shua is salvation sa Hebrew. So, or Jehovah is salvation. Ngayon, kung i-question ninyo, kung yan palang original na pangalan niya, bakit no ginagamit? Dapat kung talagang si Kristo ay kung talagang yan ang pangalan ni Kristo, dapat gamitin niyo yung original niyang pangalan. Ang masasabi ko sa inyo, kapatid, unang-una, bago ko sundin yung suggestion niyo na itong ating gagamitin ay Hebreo, kailangan may mabasa ka muna sa Biblia na utos ng Diyos na inuutos ko na kailangan ay gamitin nyo, tuwing babanggitin nyo ang aking pangalan, ang gagamitin nyo lang ay Hebreo o Aramaiko, walang iba. Yan. Pag kami ganong utos, talagang gagamitin po natin yung pangalan niya. No? Yan ang ating masasabi dyan. Anong talakayan natin? Ang dami nyo nabanggit din na verses kung saan napapatunayan na Diyos talaga si Kristo. Hindi naman ako naniniwala na nagkokontrahan ng Bible. Maaari nyo po bang ipaliwanag yun sa John 17 verse 3 kung saan sinabi po ni Jesus Christ na Diyos Ama lang ang tunay na Diyos? Oo nga naman, ano? Kaya ko pala hindi marinig. Wala yung headset sa atin. Okay. Yung tanong sa atin, maganda yung tanong sa atin, na John 17:3. Okay. Ang sabi nga naman kasi sa John 17:3 ay, sabi nga nun, at ito ang buhay ng walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At si Jesucristo na iyong sinugo. So, dito si Jesus nagpapakilala, hindi niya pinakilala daw ang kanyang sarili na Diyos. Yan ang sinasabi ng ilan. Ang pinakilala niyang Diyos dito ay walang iba kundi ang Ama. So, ang atin pong masasabi rito ay ganito. Una, kung ito lamang po ang verse sa Bible, tama. Yung Ama lang ang Diyos. Si Jesus ay hindi. Kung ito lang, ha? Lang. Pero unfortunately, hindi lang po itong verse sa Bible. Kailangan pagka ating pag-aaralan nito, i-consider natin lahat ng sinasabi sa Bible. Tama yan. Pangalawa, kung ating mapapansin, ay meron pong tatlong karakter dito, no? Na na-involved sa talatang ito. Una, si Jesus, siya yung nagsalita. Pangalawa, yung God the Father, nakausap ni Jesus na sinabi niyang siya yung Diyos na tunay. At yung pangatlo, si Apostol Juan, siya yung sumulat nito sa John 17:3. So tatanungin din natin,
Siyempre yung Ama, nakausap niya. God the Father, sa inyo bang pananaw, si Kristo ba'y tao lang o Diyos? Basahin natin sa Hebreo 1:8. Ito yung testimony ng God the Father. Tama. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakilanman. Ayun. So para pala sa Diyos Ama, na kinausap ni Kristo dun sa 17:3 na siya lang ang Diyos, pag tinanong mo pala yung Ama, hindi pala tao lang si Kristo. Oo. Ang sabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos. Nag-witness pa mismo yung Diyos amang Diyos. Na sinabi niya na Diyos na tunay. Oo, so hindi pala ibig pala sabihin ko mo sinabi ni Kristo ang Ama ang Diyos na tunay, hindi na pala siya Diyos, hindi pala yon. Tama. Sumunod natin tanungin yung testimony nung sumulat nung John 17:3 sa Apostol Juan. Sa ibang sulat ni Juan, the Apostle, sa 1 John 5:20, itong sinasabi, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Ayun. At buhay na walang hanggan. Tama. Kaya nga sabi, they glorified themselves. Yes. Ang bawat isa each other, di ba? So, ibig sabihin, kung ang talata lang ang John 73 ay yun lang ang talata sa buong Biblia. Tama, yung Ama lang ang Diyos. Mahirap yun. Kaso pag tinanong mo pala mismo yung Ama, para sa Ama, ay sa kanyang patotoo, Diyos. Ang anak. Diyos, tinawag niyan Diyos yung anak. At yung sumulat ng John 17:3, si Apostle John, sabi rin niya, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Ayun. So, ibig sabihin, hindi magkakalaban itong mga talata. At saka dito mo makikita na talagang pag nire-refer yung tunay na Diyos, talagang pinupuri nilang isa't isa. Tingnan mo sabi sa John 20:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Yung Ama, Ginos yung anak, si Kristo, Diyos na naman uli yung Ama kasi tunay sila ng likas. Okay. Yan lang ating masasagot. Baka meron pang tanong. Pindutin mo yun. Yan. Yun po na napatunayan nga na Diyos nga po si Jesus. Bakit magkapantay po ba sila ng Ama? Kasi may mga text po na may nababanggit po si Jesus na sinasabi niya na mas dakila ang Ama kaysa sa Kanya. Juan 14:28. Okay, ganito. Okay. Ang gagawin po natin ay babasahin din natin yung Juan 14:28. Sabi rito, narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila sa akin. Sinabi nga naman dito, the Father is greater than me. Hindi ho ibig sabihin na hindi na Diyos si Kristo rito, kasi po unang-una, nabasa natin kanina sa Filipos 2:6-8 na si Kristo, kaya niya nasabi ito, siya ay nagpakababa. Di ho ba? Sabi sa Filipos 2:8, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpakababa hanggang kamatayan. So, sabi nga hindi lang nagpakababa, sabi rito sa 8 nung siya'y natagpuan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin. Naging masunurin. Nire-require ng pagiging anyo o human nature niya na maging masunurin siya. At magpakababa. Kaya kung sabihin niya na ang Ama ay lalong dakila sa akin, tama lang, nagpakababa siya. Kasi kung sasabihin niya, di ba? So, tandaan natin, ang tinutukoy dito na mababa ay yung anyong tao niya, yung kanyang human nature. Oo. Hindi yung pagka-Diyos. Okay. Aha. Wala na. Binaba na. Wala na. Okay. Meron pa bang text dyan, Brother Ronald? Meron pa bang sa yung cellphone? Sa cellphone, wala bang ano? Ito, may pumasok dito. Sige. Good PM. Pakipaliwanag nga po ang Roma 5:7. Salamat. Roma 5:7. Roma 5:7. Ano ba sinasabi ron? Sige nga, meron na tayong natitirang 5 minutes. Salamat sa ating mga nagtatanong. Maganda yan, ano? Roma 5:7. Ano ba sinasabi ron? Basahin ko. Sige nga. Roma 5:7. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Anong tanong niya doon? Yun lang, pakipaliwanag daw.
Ibig sabihin, pinapakita dun sa 5:7, hindi natin alam kung ano gusto niya itanong, pero sa context kasi ng Romans 5:7, pinapakita ron na talagang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, habang tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay. At yun, nire-require talagang magkatawan tao siya. Kaya po, masasabi natin, kailangan siya magkatawan tao. Kasi unang-una, kailangan may mamatay para sa ating kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, hindi ho kailangan na tao lang din siya. Kasi po, kung siya'y tao lang, hindi ito magiging sapat para bayaran niya ang penalty ng ang kasalanan ng buong sanlibutan. Totoo yun. Di po ba? Napakabigat ng kasalanan ng buong sanlibutan para dalhin ng isang tao lang. Kaya kailangan siya po ay Diyos din. Totoo yun. Dahil yung kanyang pagiging Diyos, which is eternal and infinite, ito ang magbibigay ng epekto na yung kabayaran sa ating kasalanan ay habang buhay din. Habang buhay din. Kaya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, salamat Brother Ronald. No? Kaya, dapat talagang siya ay magkatawang tao para nga matubos. Kasi kung wala raw pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya doon sa ancient Israel, pinapakita noon yung mga tupa sa Levitico na kailangan patagasin yung dugo para mapatawad. Kaya kailangan niyang kunin yung kabuuan ng tunay na anyo ng tao para tayo ay mapatawad at matubos. At nakakatubos siya sapagkat siya ay tunay na Diyos. Ayan. Okay, meron last na question dito. May nagtanong, meron ba tayong patotoo mula sa extra biblical books at references na totoong umiral si Kristo outside the Bible? Ay meron po talagang patotoo. Si Flavius Josephus, first century Jewish historian, doon sa kanyang aklat na Antiquities of the Jews, binanggit niya yung statement na ito. For example, now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was one who wrought surprising feats. He was the Christ. He appeared to them alive on the third day, as the divine prophets had foretold. Conduct was good, and he was known as a virtual man, and 10,000s over wonderful things concerning him. Okay, so talagang meron siyang binabanggit na Jesus na umiral at nabuhay. So, wala na tayong oras, mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong pagtutok. At sa susunod pong muling linggo, sa ganitong oras, alas 7 hanggang alas 8, ang Back to the Scriptures, naway inyong muling suportahan ang tabayanan upang tayo po ay patuloy na mabiyayaan. At ganoon din po, binabati po natin ang ating mga sponsors, Mr. and Mrs. Larry and Evelyn Gubat, ang Kanumay Valenzuela Church, binabati po natin, ganoon din po ang Hulugan, Tansa, Cavite Church, at sila Kuya Bolter, Icasiano, binabati po natin. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At tayo po ibabahagi na ni Brother Ronald muli sa pangwakas na panalangin. Tayo po manalangin. Kami nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa napakaganda po naming pagtalakay. Nawa, Panginoon, marami pong tao na buksan ng kanilang isip at nakilala na napakahalagang makilala ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan. Salamat po sa programang Back to the Scriptures. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang aming tagapakinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who's able to restore my soul? Come and make me